Bakit nga ba kapag mas iniingatan mo siya, mas lalo siyang kumakawala palayo sa'yo? May mga sandali ba sa buhay mo na napansin mong habang mas iniipit mo ang isang tao, mas lalo siyang dumudulas palayo? Habang mas hinahabol mo siya, mas lalo siyang nawawala? At habang mas pinipilit mong ipadama ang presensya mo, mas lalo niyang hinahanap ang lalaki na marunong umatras, marunong magbigay ng espasyo, at marunong maging payapa kahit hindi inuuna. Ang tanong, bakit mas pinipili ng babae ang lalaking hindi clingy? At ano ba ang sikreto ng ganyang uri ng lalaki? Yung hindi nagmamadali, hindi nagmumukhang desperado, at hindi nauubos ang sarili? Bago tayo magsimula, comment ka kung taga saan ka para naman mabati kita sa susunod kong video. Kung lalaki ka na minsan nang nagmahal ng buong buo, kilala mo ang sakit na to. Yung tipong, ikaw ang todo chat, ikaw ang laging nag-aaya, ikaw ang laging nag-aalala, kahit minsan hindi man lang sinusuklian ng parehong init. At habang ginagawa mo ang lahat para iparamdam na mahalaga siya, unti-unti mong napapansin, lumalamig siya. Lumalayo, parang natatakot, parang nauubusan ng hininga sa sobrang lapit mo. Masakit kasi ang intensyon mo ay pagmamahal, pero ang dating sa kanya ay takot, bigat at pressure. Masakit kasi ang gusto mo lang ay maalala ka, pero ang lumalabas, ikaw ang hindi makalimot, at siya ang hindi magpigil sa paglayo. At sa pinakamalayong bahagi ng isip mo, may tanong na hindi mo inaamin kahit kanino. Bakit parang mas hinahanap nila ang lalaking hindi sila hinahabol? Ito ang hindi napapansin ng maraming lalaki. Ang pagiging clingy ay hindi pagmamahal. Ito ay attachment na may kasamang takot. Takot na maiwan, takot na mapalitan, takot na hindi ka piliin, takot na may mas magaling, mas gwapo, mas may dating. At dahil sa takot na yan, gumagawa ka ng mga kilos na hindi mo naman dapat ginagawa. Nagpapadala ka ng 20 mensahe, kahit isang beses lang siya mag-reply. Umaasang mababawi mo ang puso niya sa sobrang presensya. Umaasang mapapalapit ka sa kanya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpapaalala na nandiyan ka. Pero ang attachment ay parang lubid. Kapag mas mahigpit mo itong hinihila, mas sumasakit. At mas gusto niyang kumawala. Kaya ang babae, mas humahanga sa lalaking may puwang sa sarili. Lalaking may sariling mundo. Lalaking buo kahit wala siya. Hindi dahil ayaw niya ng lambing, kundi dahil gusto niyang makaramdam ng kaligtasan, hindi pagkaalipin. Ayon sa mga sinaunang Stoic, ang hindi mo hawak, huwag mong kontrolin. Ang hindi sayo, huwag mong ipilit. Ang Stoic na lalaki ay hindi nagmumukhang malamig. Sa halip, kalmado siya, may sariling direksyon, at hindi niya hinahayaan na ang emosyon ang magdikta sa kilos niya. Para sa kanya deklarem ang pag-ibig ay hindi pagsakal, kundi pagrespeto, hindi paghabol, kundi pag-unawa. Hindi pagpilit kundi pagyakap sa katotohanan na hindi mo pag-aari ang damdamin ng ibang tao. At dito nagiging kaakit-akit ang lalaking hindi clingy. Hindi dahil suplado siya, kundi dahil marunong siyang magbigay ng espasyo. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya hinahayaang kainin ng takot ang dignidad niya. Ang stoic na lalaki ay hindi umaasa sa atensyon para maging buo. May direksyon siya, may layunin, may tahimik na lakas. At ang tahimik na lakas, yan ang humahatak sa babae. Paano mo gagamitin ang stoic na prinsipyo sa pang-araw-araw na pakikitungo mo sa kanya? Una, matuto kang huminga bago mag-reply. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan ipakita agad. Ang pagiging kalmado ay hindi pag-arte. Pagpipigil ito ng sariling labis na reaksyon. Ikalawa, bawasan mo ang sobrang pag-aalok ng oras. Hindi ka dapat laging available. Kung meron kang pangarap, gawin mo. Kung may trabaho, ayusin mo. Kung may sarili kang buhay, unahin mo rin. Ang lalaki na may direksyon ay mas mabigat kaysa sa lalaking puro atensyon lang ang puhunan. Ikatlo, magbigay ng espasyo ng hindi nagtatampo. Kapag hindi siya nakareply, huwag ka magdrama. Kapag may iba siyang ginagawa, huwag mo siyang kontrolin. Kapag masaya siya sa buhay niya, suportahan mo. Hindi pagdudahan. Ikapat, ipakita mo ang presensya ng hindi sobra. Isang mahinahong mensahe na may kahulugan ay mas mabisa kaysa 10 chat na puno ng kaba. Ikalima, palakasin mo ang loob mo na hindi siya ang mundo mo. Kapag alam niyang may sarili kang mundo, mas gugustuhin niyang maging parte nito. Pero may babala. Kapag sinubukan mong hindi maging clingy para lang mahulog siya sa'yo, magiging manipis, peke at halata ang kilos mo. Hindi mo ito dapat gawin bilang taktika. Dapat ginagawa mo ito bilang paghubog sa sarili. Kapag ginawa mo ito para lamang sa resulta, babalik ka rin sa dati. Kinakabahan, takot, hindi mapakali at desperado. At kapag naging desperado ka ulit,
Lalayo siya ng mas mabilis kaysa dati. Ang tunay na hindi clingy na lalaki ay hindi nagpapakitang malakas. Malakas talaga siya sa loob. Ang hindi clingy ay hindi nagpapakitang hindi nasasaktan, pero marunong siyang magpakatatag kahit masakit. Huwag mong hayaang ang ego mo ang magdikta. Kung hindi ko siya hawakan ngayon, mawawala siya. Hindi totoo yan. Ang totoong nagmamahal ay hindi biglang nawawala. At ang totoong may destiny ay kusang nagtatagpo. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mong emosyon, kapag tinanggap mo na hindi mo hawak ang damdamin ng babae, at kapag natutunan mong magbigay ng espasyo ng may dignidad, may mangyayari na hindi mo inaasahan. Ikaw ang babalik ang lalaki. Ikaw ang hahanapin. Ikaw ang gugustuhing makilala ng mas malalim. Hindi dahil nagpakipot ka, kundi dahil pinili mong maging buo. Hindi dahil nagpakita ka ng laro, kundi dahil nagpakita ka ng karakter. Hindi dahil hindi ka nagmamahal, kundi dahil minahal mo rin ang sarili mo. At sa huli, ang lalaking hindi clingy ay hindi malamig. May init siya pero hindi umaapaw. May pagmamahal siya pero hindi nagmamakaawa. May presensya siya pero hindi nakakagapos. At doon nagsisimula ang malakas na halina. Tahimik, hindi pilit at natural. May isang kakaibang bagay na nangyayari kapag ang lalaki ay may tahimik na lakas. May sariling direksyon at hindi binabase ang halaga ng sarili sa atensyon ng babae. Siya ang nagiging lalaking hindi niya kailanman kailangan habulin. Pero kusa niyang naiisip. Ngayon malalaman mo kung bakit ang lalaking hindi clingy ay mas nagiiwan ng marka, mas malalim ang dating, at mas pinipili ng babae kahit walang sobrang lambing, kahit walang 24/7 na presensya, kahit walang paulit-ulit na pagpapaalala, alam nating lahat ang pakiramdam ng sobrang pagbibigay. Yung halos ikaw na lang ang nag-aayos ng koneksyon. Yung tipong ikaw ang nagtatahi ng relasyon, habang siya ay parang nanonood lang sa gilid. At minsan, parang ikaw ang lumalaban para sa dalawa. Sinasambot mo ang bawat segundo na baka magbago ang isip niya, baka mahalin ka rin niya, baka ikaw din ang piliin niya balang araw. Pero habang mas nagpupumilit ka, mas nararamdaman mo ang unti-unting paglayo niya. At ang mas masakit pa, minsan yung mga lalaking halos walang ginagawa, yung hindi naghahabol, yung hindi nagpapakita ng sobrang pangangailangan, sila pa ang mas hinahanap. Bakit ganon? Bakit parang mas gusto ng puso niya ang lalaking hindi sumusubsob sa paghabol? Bakit siya naaakit sa lalaking kayang mabuhay kahit wala siya? Ang sakit noon, ano? Pero narito ang katotohanan. Masakit kasi hindi mo pa nakikilala ang sarili mo. Pero kapag nakilala mo na siya, hindi mo nagugustuhing maging clingy kahit kailan. Sa ilalim ng pagiging clingy, may isang ugat na hindi natin napapansin. Takot na hindi tayo sapat. Takot na hindi tayo piliin. Takot na baka mas mahal niya ang iba. Takot na baka may kapalit ka. Takot na baka mawalan ka ng kwenta kapag hindi ka nakikita, hindi ka naririnig, hindi ka kinakausap. Kaya tayo nagiging clingy. Hindi dahil sobra ang pagmamahal natin, kundi sobra ang pangamba natin. Pero ang babae, ramdam niya yan. Ramdam niya ang takot mo. Ramdam niya ang pagkapit mo. Ramdam niya ang pagkabalisa mo. At kapag naramdaman niya iyon, hindi ka nagiging ligtas sa kanya. Nagiging pabigat ka. At tandaan mo to, ang puso ng babae ay lumalapit sa lalaking nagbibigay ng ginhawa, hindi sa lalaking nagpapabigat ng hininga. Kapag alam niyang kaya mong tumayo mag-isa, mas lumalapit siya. Kapag alam niyang hindi mo siya gagawing mundo, mas nagiging komportable siya. Kapag alam niyang ang paglapit mo ay kusang loob, hindi desperadong pangangailangan, mas tumatamis ang presensya mo. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoics, ang tunay na lakas ay ang kayang maging payapa kahit mag-isa. Hindi ito pagiging malamig. Hindi ito pagiging walang puso. Ito sa'y pagkikimbor. Ito sa'y pagiging may control. Ito sa'y pag-alam sa sarili mo bago ka magmahal ng iba. Ang stoic na lalaki ay hindi nagtatangkang hawakan ang damdamin ng babae. Hinahayaan niyang maging malaya siya. Hinahayaan niyang maging totoo. Hinahayaan niyang piliin siya dahil gusto siya, hindi dahil pinilit siyang piliin. At sa mata ng babae, ang lalaking hindi clingy ay may kakaibang anyo ng lakas. Tahimik. Hindi nagyayabang. Hindi nagpapakitang matapang. Pero may dating. May bigat. May sariling sentro. At yan ang hindi kayang ibigay ng clingy na lalaki. Kasi ang clingy ay walang sentro. Ang sentro niya ay ang babae. Pero ang hindi clingy may sariling mundo. At ang babae, gustong-gusto niyang mapasama sa mundong iyon para maging uri ng lalaking hindi clingy. Na natural na nakakakuha ng respeto at pagtingin, narito ang mga araw-araw na gawain na dapat mong simulan.
panindigan ang sariling oras. Kung may ginagawa ka at may nag-chat, tapusin mo muna ang ginagawa mo. Hindi mo kailangang tumalon agad sa bawat mensahe. Huwag kang magpadalos-dalos sa pag-reply. Hindi ito pakipot. Ito ay paghinga. Ito ay pag-alam sa tamang sagot, hindi mabilis na sagot. Alagaan ang sarili mong buhay. Magtrabaho, mag-ehersisyo, matuto, umunlad. Huwag iasa sa babae ang saysay mo. Huwag kang maging tagapuno ng katahimikan. Kung hindi siya nag-reply, hayaang natural na dumaloy ang oras. Hindi mo kailangang punuin ng paulit-ulit na mensahe ang espasyo. Magpakita ng presensya, hindi ng pangangailangan. Kapag nagparamdam ka, gawin mo ito ng may katahimikan, hindi pangungulit. Isang mensahe na may timbang ay mas mabisa kaysa 10 mensahe na puno ng kaba. Huwag kang laging umaasa sa pag-affirm niya. Hindi mo kailangan ng approval para maging lalaki. Ang tunay na lakas ay nakasalalay sa pananaw mo sa sarili, hindi sa pananaw niya. Pero maging maingat. Maraming lalaki ang nagtatangkang maging hindi clingy. Pero ginagawa ito sa maling dahilan. Ginagawa nila ito para lang mahalin sila, para lang mamiss sila, para lang mapansin sila. Ang ganitong kilos ay hindi stoic. Taktika lang ito. At ang babae, makikita at mararamdaman niya ang pagkukunwari mo. Ang hindi clingy na lalaki ay hindi umaarte ng kontrolado. Kontrolado talaga siya. Hindi siya umaarte ng kalmado. Payapa talaga siya. Hindi siya nagtatago ng takot. Tinatanggap niya ang takot. Pero hindi siya pinakikilos nito. At ito ang dapat mong bantayan. Ang ego mo ay magsasabi, kung magpapa-impress ako, lalo niya akong gugustuhin. Pero ang stoic na puso ay magsasabi, kung magiging totoo ako, mas magiging payapa ang buhay ko. Kahit piliin niya ako o hindi, dito lumalakas ang lalaki. Dito niya natatagpuan ang lakas na hindi peke, hindi taktika, hindi pag-arte. Kapag natutunan mong maging hindi clingy sa tamang paraan, hindi ka na magiging lalaki na takot maiwan. Magiging lalaki ka na kayang pahalagahan ang sarili, na kayang maglakad ng mag-isa, na kayang magmahal ng hindi nauubos, na kayang magbigay ng hindi nagpapabura, na kayang tumanggap ng hindi natatakot. At ang pinakamagandang nangyayari dito, nagiging mas ligtas kang pakinggan, mas ligtas kang mahalin, mas ligtas kang yakapin. Kasi hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpipilit, hindi ka humihila, hindi ka naghahabol. Sa halip, ikaw ang nagiging sandalan. Ikaw ang nagiging pahingahan. Ikaw ang nagiging tahimik na lakas na hinahanap ng babae. At doon nangyayari ang nakakagulat na bagay. Ikaw ang nagiging lalaking hindi niya kayang bitawan. Dahil hindi mo siya sinakal, hinayaan mo siyang huminga kasama mo. Dahil hindi mo siya kinontrol, hinayaan mo siyang maging totoo. Dahil hindi mo siya pinilit, hinayaan mo siyang pumili. At ikaw ang pinili niya. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang salitang tahimik pero malakas. Para malaman kung handa ka na maging lalaking hindi nagmamakaawa, hindi nagmamadali, hindi sumusuko sa takot, kundi lumalakas mula sa loob.